Dalawa ang libro ng Diyos, no? Yung isang libro ay yung Bible. Yung isang libro yung creation niya. Kaya, Mm. kaya tignan niyo yung mga salmo, yung mga ano, sa salmo kung paano nila puri ng Diyos sa nature. No? Kunyari, the heavens declare your glory. No? Ang kalangitan ay ipinapahayag ang iyong kaluwalhatian. Ganun po yung mga psalmist, yung mga salmo. Yung creation ang naging tulay para purihin nila ang Panginoon. All together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we come together for this Bible study, we ask for your blessings and guidance. Please bless each member, those listening online, and any newcomers who may join us. Use this group mightily, Lord, to spread your word and your love. May your Holy Spirit be our guide as we study your word. Help us understand and apply your teachings in our lives, growing in faith and love. May our Mother Mary teach us to receive your word, to bear your word, and to share your word to others. We thank you for this opportunity and offer this time to your glory. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. So, magkakaroon lang po tayo ng ngayon ng kuro-kuro regarding do sa uh, mga insights regarding sa John 3:16. Lord God so loved, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Napakaganda po ng verse na ito, John 3:16. Masarap Opo. pag nilay-nilayan. Opo, oo, sige. So, sige na po. Umpisahan ko na po. Bishop, Umpisahan ko yung sige Bishop, pagninilay. Oo, sige po Bishop. Wait po. ang gagawin po natin dito, yung mga iba sinasabi, ito na yung parang pinaka-ano, ebanghelyo, no? Yung pinaka-minuscule of the gospel, no? Saan John 3:16. Magandang pag-aralan po yan kasi marami ding mga naligaw diyan. Halimbawa, may mga sekta o may mga grupong Kristiyano na naniniwala ay ang kaligtasan ay para sa mga pinili lang. So hindi para sa lahat. So, halimbawa, yung mga Calvinist, no? Yung mga Calvinist na Kristiyano, naniniwala sila na ang salvation ay hindi para sa lahat, kundi sa mga pinili lang. No? Pero dito sa John 3:16, babasahin po natin, no? Lagi natin ulit-ulitin po, no? God loved the world. So lahat, no? Hindi lang yung mga hinirang. So, of course, pag tinanggap mo yung pag tinanggap mo yung salvation, hinirang ka na, chosen ka na, elect ka na. Kaya halimbawa, yung Catholic Church, kinukonsider nating elect tayo. Kasi bininyagan tayo at naligtas tayo. Pero ang kaligtasan ay para sa lahat. Hindi lang para sa mga Katoliko, kundi para sa lahat. Pero may mga grupo na nabanggit ko, yung mga Calvinist, na si Jesus ay namatay lang para sa mga hinirang, hindi para sa lahat. No? Kaya itong gospel message ito ay para sa lahat. God so loved the world. No? Lahat ng kanya nilikha ay mahal ng Diyos. No? Kaya dito pa lang, masasabi natin sa mga grupo ng mga Kristiyanong Calvinist, marami yan sa States, sa Europe, no? Meron din sa Pilipinas, maliit ang grupo lang yan, no? Karamihan dyan, mga Presbyterians, mga nakikita nyo, ewan ko nakikita nyo mga church na yan, mga Presbyterian Church. Marami po dyan Calvinist. Ang ibig sabihin, ang kaligtasan ng Diyos ay para sa mga hinirang lang. No? Pero hindi po totoo yun, no? So, for God so loved the world so much. So, yung for, yung conjunction of for, ayan po reason, no? Kung bakit na tayo niligtas, no? Dahil mahal na tayo. So that everyone who believes in Him, yung maniwala sa Kanya, no? May not die but have eternal life. Who believes in Him. Mga iba, akala nila, pag naniwala ka lang kay Jesus, ligtas ka na.
Pero kasama sa paniniwala ay ang pagsunod, obedience. No? Kasi mga iba kala pag belief lang, okay ka na. Importante, mahalaga po yung belief, maniwala ka sa Kanya, may confidence ka sa Kanya, no? Pero part ng belief ay obedience sa Kanyang mga itinuturo. Ngayon, mapapansin nyo, ito sa pag-aaral na to sa Bible study, may mga tenses, alam natin yung basic tenses, no? Present tense, past tense, tsaka future tense. No? Mahalaga po to sa salvation. Kasi mga iba, ang tingin nila, ang salvation once and for all. Minsan lang. Pag niligtas ka na kahit anong gawing kalokohan. Kasi akala nila salvation once lang. Ang Catholic teachings, hindi po. Kasi naligtas ka na, pero pag gumawa ka ng mortal sin, mapapahamak ang kaluluwa mo. Kaya sa Katoliko, process yan. Merong past, present, tsaka future. No? Kaya, tignan nyo. Alin dito ang past tense? Sa past, sa ano? Sa verse 16. Ano mga past tense dito? Love. So Love. Love. Love, no? Love. Past tense yan. Love. Oo, past tense yan. So, mahal na mahal tayo ng Diyos. Noon pa man din. Ano pa? Gave. Gave. Past tense yan. Gave. No, nangyari na yan kay Jesus. Nangyari na yan. Past tense eh. Yun. Alin dito? May present tense ba? May present tense? Meron po. Ano yun? Believes. Believes. Present tense yan. Hindi yung past tense. Yeah. Tapos ano pa present tense? Tsaka future tense. Future tense, eternal life. Shall not perish. Have eternal life. Will not perish. No, you Shall have not eternal perish, life. but have You eternal will life. not perish. So, past tense, present tense, future tense. Future Ayan tense. po ang salvation. Ito ginagamit ko sa mga text, sa mga pag ang aking dialogue, ang aking pagbabahaginan ay mga born again tsaka mga baptist. Kasi sila tuwan-tuwa sila na naligtas sila. Dapat talaga ikatuwa yan, naligtas tayo. Pero nalinlang sila, meron silang espiritu ng kamalian na nabanggit natin last week no 1 John 4:16. 1 John 4:6. Nahaluan sila ng demon ng evil spirit dahil hindi sila nakinig sa turo ng mga apostoles na ang ating kaligtasan ay may past, present, and future. Ang kaligtasan ay hindi lang past. Kaya makita mo sa makailang patotoo, naligtas ako ng Panginoon noong January 20, 2024. Mapansin nyo, di ba? Sa kailang patotoo, naligtas ako ni Lord, nasave ako ni Lord noong December 10, 1956. Tama. Dahil tinanggap nila eh. Pero dapat hindi tuldok yun, hindi period. Kasi ongoing yan. Kasi pwede kang bumagsak uli. Pwede kang mag-fail. Halimbawa ako, tanungin ako, ikaw, Father, naligtas ka ba? Oo, sabi ko. Nung bininyagan ako, naligtas ako. Past tense yun eh. Pero ngayon, niligtas pa nila ako. Niligtas ako ng Panginoon, payo akong bumagsak. At ako may pag-asa. At sa kahuli-hulihan, ako ay kanyang iligtas. Kaya ang Katoliko, ang salvation ay may past, present, and future. Malalaman nyo agad yan sa mga pagbabahagi ng mga born again, Protestant, at lalo mga Calvinist, mga Baptist. No? So matuwa ka, naligtas ka, pero ingat ka. Dahil pwede kang madapa, mag-commit ka ng mortal sin. Saan yung mortal sin? Ayan, sa 1 John 5:17. Sinabi ni St. John, mayroong sin that leads to death. At may mga sin na hindi nagli-lead sa death. No? So, ang salvation natin ay may past, dahil niligtas tayo ni Jesus, may present, if you keep on believing. Pag hindi ka naniwala na, wala. Dapat ongoing. Tapos, you will not perish. You will have eternal life. You have, present tsaka future, no?
Yung present, ngayon pa lang, may eternal life na tayo kasi naligtas tayo eh. Nabinyagan tayo. Tapos pag nakareceive ba tayo ng communion, that is a foretaste of eternal life. Pero may eternal life pa sa langit, yung future natin, no? Na kumpletong eternal life na yun, no? So, God so loved the world ay yung pinaka-reason niya. For everybody. Hindi lang sa mga pinili o hinirang na kabilang niligtas, kundi para sa lahat. At ito ay may nakaraan at may ngayon at may hinaharap. Parang ganito po yan eh. Ako ay iniligtas ni Jesus. Ako ay iniligtas. Past tense yan. Ako ay kanyang inililigtas. Yan, present tense yan. I believe. I keep on believing. I keep on obeying Him. At ako ay kanyang ililigtas. I will have eternal life. I will not perish. No? So tatlo po yan, no? Ako ay iniligtas. Ako ay inililigtas. At ako ay kanyang ililigtas. Ayan po ang Catholic teachings on salvation. Napakahalaga po niyan. So ginagamit ko po itong John 3:16 pagkabahagi ko yung mga born again, mga protestante, mga baptist, mga Calvinist na alam nila niligtas sila. Totoo. Pero sabi ko, delikado kasi gumagawa ka pa rin ng kasalanan. Halimbawa, may kakilala ko mga born again, no? Hindi naman lahat sila, no? May mga very few. Patuloy pa rin lang adultery. Sabi ko, mortal sin. Mawawala ang salvation. Sila hindi mawawala ang salvation nila kahit na mag-commit sila ng adultery. Kasi naka-Lord na sila. Sabi ko, that is a wrong teaching. May demon of error ka, spirit of error na nakalagay sa 1 John 4:16. So pag sinasabi ko sa kanila yan, ito'y pagmamahal ko sa inyo. Tinuturo ko kayo na nililing lang kayo ng demonyo. Na dahil naligtas kayo ni Jesus, na kahit na gumawa kayo ng malaking kasalanan, ay ligtas na kayo forever. Sabi ko, maling katuruan yan. Dadaling kayo sa impyerno ni Satanas sa ganyang maling turo. No? Kaya sabi ko, ang pangunawa sa kaligtasan ay kumpleto sa turo ng Katolikong simbahan. Napakahalaga po nito. Kasi pag hindi alam ng mga protestante at born again ang ganitong turo, dadalhin sila ni Satanas sa impyerno. Kasi hindi baliwala sa kanila at gumawa sila ng mortal sin. Baliwala. Bakit? Naligtas na sila. Kasi ang kaligtasan nila ay past tense lang. Hindi. Ang kaligtasan ay present tense, past tense, saka future tense. Ako ay iniligtas, ako ay inililigtas, at ako ay ililigtas. Okay. Ayun po muna ang konting sharing ko. Pwede kayo mag-share. Mamaya, dadagdagan ko pa. Sasabihin ko yung mga biblical verses ng aking mga sinabi. No? Okay po. Sige po. Baka may mga gusto mag-share. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes po. Actually, Bishop, yung sinasabi nga na ng mga pare, yung mga nagkukumpisal, yung go and sin no more. Opo. Yung katulad ng sinabi din ni Jesus Christ na go and sin no more. Ibig sabihin nun, kaya ka pinapatawad, pag pinatawad na kita pero kailangan huwag ka na magkasala. Kasi huwag mo lang ulitin yon. Oo. Ibang kasalanan man ang umpisan mo. Hindi, joke lang po. Bali, talagang seryoso po yung word niya yun na talagang go and sin no more. Huwag na talagang magkasala pa muli. Tama po. Pero tao lang naman po tayo. Minsan, hindi maiwasan. Minsan, sa hindi sinasadya, minsan talagang kumbaga sa no choice na para bang mas mabigat yung gumawa ng kasalanan kaysa gumawa ng hindi kasalanan. So, yun yung minsan mabigat na choices eh. Katulad ng meron kong example, yung pagsimba. Yung pagsimba na lang. Yung pagsimba, minsan tuwing linggo, talagang susubukin ka kung ano yung mas sa'yo, mas priority.
yung minsan yung lakad mo, yung negosyo mo, o yung pagsimba muna bago ka magnegosyo. Eh, nagkakaroon ng minsan, ano yan eh, nag-aagaw yung mga desisyon na yan eh. Kaya minsan, may sasabihin natin, maintindihan man ni Lord yan. Eh, sayang naman kung hindi ko ito puntahan, baka mawala yung yung negotiation, yung transaction. So, doon minsan tayo nagkakasala. Ako, inaamin ko minsan. Pero, hindi man kami nakasimba ng oras na yun. Gumagawa kami ng time, mahal kami ng time na kung saan may simbahan na ganun, may schedule na ganun, na sabihin natin sa gabi or sa hapon. So, yun minsan, yung mga simpleng ano lang yan, simpleng mga kasalanan na ah, nagagawa natin. Marami pang iba. So, sino pa po ang gusto mag-share? Thank you, no, Brother Alden. No? Tama po yun, no? Naligtas tayo, pinatawad tayo through confession, pero advice lagi, sin no more. Kasi yung kasalanan na yun ang magdadala sa atin sa kapahamakan natin sa kaluluwa. No? Tama po yun. Sa practical application ng John 3:16. No? Tamang-tamang application po yun. Okay pa. Yeah, Sister Jess. Go ahead, Sister Jess. Good evening po ulit. Siguro ang masishare ko lang po yung sinasabi for God so loved the world, di ba? Parang yan yung parang pinakakabisadong verse ng mga tao. Mapa Katoliko, mapa anuman. Parang siya yung pinaka-famous, pinaka-importanting number, ika nga. Pero minsan parang magtatanong ka bilang tao na sa sobrang pagmamahal mo sa amin, binigay mo yung nag-iisa mong anak, yung bugtong mong anak. Pero, bakit ganito yung buhay ko? Diba? Minsan may ganun eh. Sabi mo, mahal mo ko, Lord, binigay mo yung anak mo, pero bakit ganitong nararanasan ko? Doon na po siguro pumapasok yung danger na hindi natin alam kung ano talaga ang purpose, bakit tayo nandito. Kaya dito na po pumapasok yung ganun tayo kamahal ng Diyos. So, paano natin maibabalik yun? Dito na pumapasok yung mabuting gawa, pag-aaral ng salita niya, pagsasabuhay ng salita niya, pag, sabi nga, ang community po, pag-attend sa ganito, biblical. Yun lang po yung share ko na, tungkol sa John 3:16. Tsaka, mabilis lang ko, 5 minutes, Bishop, di ba? Okay po. Gusto ko lang pong i-share yung nangyari sa akin last week na nasa ospital ako, na magpapatingin ako 1:30 to 8 o'clock, yung ganun ho kahaba yung pila. Syempre, hindi ho ako nagtatanong na bakit may sakit na naman. Hindi po. Parang nakita ko yung napakalino na dahilan kaya nandun ako sa pila na yun ng katagal. Dalawa po ang may sakit na pinray over ko. Para bang hindi ko alintana kasi parang pinarealize lang ng isang kaibigan ko na ang tagal ko na sa community, hindi ko pa nagagawa yung ganyang boldness. Tapos parang doon ko lang na-realize na oo nga, may mga makaganyan, may makaganyan. Parang I don't ignore. Ika nga. Parang nasa isip ko lang no oras na yon, this person is sick, this person is asking for prayers. Yun lang ang nasa isip ko, kahit maraming tao, nagdasal kami. Yung isa, she's 30 old, may lupus. Yung isa naman, me and my small mouth. Puro yun po talaga wino-workout ni Lord sa akin, yung pagiging sobrang prangka ko. Na akala ko na aksidente siya, kaladkad niya yung binti niya, ano daw siya sa Nazareno sa Quiapo, lay minister. Na paano ka? 43 years old naman siya. Hindi ko nga alam ate kung anong klaseng pagsubok to na nagkaganito ako. Gout ito, hindi ako na-aksidente.
kasi malakas akong uminom. Kaya hindi ko alam kung anong pagsubok to. Sabi ko, kapatid, hindi pagsubok yan. Dalawang uri ang problema. Isang ginagawa, isang dumarating. Tigilan mo yung pag-inom mo at yung pulutan mo, yan ang nagpapamaga sa arthritis mo. Sabi niya, oo nga ate, salamat. Sabi ate, dasal tayo. O sige kapo. Yun lang po. Yun lang po sharing ko. Praise God, no? Praise God, no? Thank you, God. Galing. Love the world, no? Oh, God so loved the world. Galing talaga mag-advise, Sir Jess. Pagmamahal sa kapwa yan, pagmamahal sa kapwa yan, no? Oo. Pagmamahal sa kapwa yan, pinapaalalahanan natin, no? Ganun po. Oh. Yung pagbabahagi po Tama natin, po. pagmamahal natin sa kapwa to. Tama po talaga na yung nararamdaman nating mga sakit ngayon, yan ay bunga ng mga ginawa natin. Di ba? Yung ginawa natin before. Oo. Kaya Mga huwag na tayong Oo. magtaka siguro kasi kumbaga sa may tinanim kang mangga, alangan naman magbunga ng santol. So, ganun talaga ang tinanim mo Oo. beer o di Oo. kay San Miguel, o di ba? Ang lalabas na sa katawan is may sakit talaga kasi hindi naman yan pre-provide para Oo. inumin ng inumin. Ang Oo. ano lang, yung dapat paminsan-minsan na kasi nung unang panahon ay nagiinuman din ng mga apostoles Oo. ng wine. Pero hindi araw-araw. At saka yung pulutan noon, walang pulutan. Ngayon, may pulutan na. Puro tababa, no? Puro tababa yung pulutan. Alright, so ang susunod po nating sharer is si Sister si Sister Emily. Okay, Go ahead, Sister Sister Emily. Emily. Sige, ako naman, yung Okay. past, simula ko muna sa past, pero hindi ko kakaba. Kasi kung kukumpara ko sa edad ngayon, hanggang mamaya, di pa tayo tapos. Yung past ko, talagang masalimuot. No? Sabihin natin, hindi maganda yung past. Pero nung nireceive ko si Jesus Christ sa LSS 1989, nagkaroon ako sa pagbabago, talaga nagbago. Pero kaya nga nang sinasabi natin pala, Christianity is not a bed of roses. Parang magkakaroon ka na maraming pagsubok. Maraming pinagdaanan. Hindi ko maintindihan noon bakit. Akala ko, tapos yan yung sabi na memorize natin. Preacher namin, yung mga spiritual leader namin noon, for God to love the world, that He gave His own begotten Son. Parang yan ang unang verse na na-memorize ko yata, na hanggang ngayon ay hindi ko nakakalimutan. Pero ang pag minsan nakakalimutan natin, ibalik sa kanya yung promise na siniramis niya. Maraming mga pagsubok na dumaan, pero hindi ko masabi nasa future na ako kasi nandito pa ako Pero tuloy-tuloy lang. Ngayon, mas deeper ang relationship sa kanya. So, hindi pa rin nawawala yung trial. Minsan may mga moments na kine-question ko, paano ba maganda sabihin na hindi ko kine-question ang God? Hindi ko siya kine-question, pero meron ako mga tinatanong, nasagot naman yung iba, no? Na bakit kailangan ako magkaroon ng sakit? Bakit kailangan ako maranasan sa mga ganito? Marami pa natin gagawin dahilan na kasi tumatanda tayo, kailangan marami ng nagiging masakit, gano'n. Siguro talagang normal lang yun. Pero pag ako ay nagninilay, kaya ng Holy Week, nagninilay tayo, nakita ko yung purpose ni Lord sa pag-usap ko sa Kanya. Pine-prepare niya ako kasi I will be very, very lucky, di ba, Misha? Pagiging lucky, very lucky tayo sa mga senior dito. Kung tayo abutan pa ng another 5 or 10 years, praise God. Pero kayo, nandun ako sa point na hinahanda na niya ako
me. Kaya, no more what, no more if, no more why. Parang hindi siya nawala na sa akin, Brother Aldrin. So, dadaan din kasi ito. Oh, praise God. Oh. Pero hindi ko na sinabing prepared na ako kasi baka mamaya huli na niya ako bukas. Pero inaano ko lang na ang sarap niya magmahal. Kasi sa 37 years something na nag-member ako ng Christ Family, sa Light of the World, That's Beloved, Christ Family. Sabi ko natutunan na naging eye-opener, heart-opener, mind-opener sa akin na nakilala ko din. Ngayon, ayoko sabihin nagdududa pa ako sa kanya kasi kung sasabihin ko naman yun para hindi maganda. Parang bang ayoko na, I rebuke. Parang bang ayoko na sabihin na hindi ako tapos sa pag-service na yun. Parang bang magkasakit ka, normal eh. May problema ka, talagang ganun eh. Parang nilipas din. Yun yung, hindi siya, yun na yun. Alam mo na yung gusto ko sabihin, Sister G, alam mo na. God is so good talaga. He is Yes, so tama po. Oh, Amen. Amen talaga. Amen. Amen. Thank you, Lord. Kasalanan, no? Kahit paulit-ulit yung kasalanan, talagang parang natin siya nakahanda pagpatawan. Ako na nahihiya eh. Isa tayo na yung nahihiya eh. Yun din siya. Maraming salamat, Brother Adrian. Opo. Sige po. Salamat po, Sister Emily. Talagang ganun po talaga ang buhay. Mas maganda ng mamatay ng nasa kamay ng Panginoon, hindi nasa kamay ng dyablo. Kaya kung ano man ang mga sufferings natin ngayon, yun ay paghahanda lamang para maging malinis tayo na harap sa Panginoon. Yun talaga yung pinaka-the best. Kasi meron kami ditong mga, ano din, katulad nung kay, nung nawala, sa St. Mark de Paul. Sister Sophia. Sister Sophia. So, nawala man siya, pero nawala siya na nagsiserve kay God, kay Lord. So Praise yun Jesus. talagang gift. Yun ang gift sa kanya, ah, binigyan siya ng pagkakataon na makapag-serve. Kung iba yung sineserve niya, so paano natin sasabihin na kay Lord siya ngayon? Pero ngayon, we believe na kay Lord siya. So anyway, meron po tayong share din si Sister Nene. Sister Nene, ano po yung i-share nyo? Ay, si Paul. John Paul pala. Si Pope John Paul. Kung Ay, sila, hindi. nag-prepare po sila. So, ayan. So, Sige. kahit lang po. So, nahihiya ko po sila. So, ako po muna. Wala naman po akong Sige. hiya. Sige, Pope John Paul. Sa topic po natin for tonight, John 3:16. Naalala ko nung first year ako sa theology class namin, yung prof namin nagtanong sa amin lahat kung ano yung pinaka-favorite verse namin sa Bible. Tapos, isa-isa kami nag-recite. So ako, yung pinili ko, I am with you always until the very end of time. Tapos, kung 50 kami sa klase, yung 49, pare-parehan sila. John 16 na yung sinabi nilang lahat. I wonder why. Bakit yung John 3:16 is alam halos ng mga tao and bakit yun yung favorite verse nila. So ayan, and upon reflecting it, nasagot yung mga wise ko sa utak na oo nga, kaya pala favorite siya ng mga tao kasi ganito yung impact niya. So first, sa first line ng verse, for God so loved the world and He gave His only Son. Yung pumasok sa isip ko kasi before na parang imagine kung gaano tayo ka-privilege as a human na makasalanan na sumuway sa utos ni Lord. And nakuha niya na ibigay yung only begotten Son niya for us, para makasalanan, para i-save tayo. So parang sa akin, as a tao, sana nare-realize natin kung paano or gaano tayo ka-privilege
privilege na binigay sa atin ni God na kung tutusin, we're not deserving for it. Kasi alam natin bawal, pero sometimes is ginagawa pa rin natin. Di ba po? Pero pwede naman hindi yung anak niya yung ibigay niya pang tubos sa atin. Kasi nga, powerful God siya. Powerful God siya, kaya niyang ibigay lahat. Pero naisip ko, bakit si Christ pa? Kasi parang yung eye-opener sa mga tao na ganun tayo kamahal ni Lord, na kaya niyang i-sacrifice yung kaisa-isa niyang anak. Para realize natin na we're so worth it, na ma-realize natin na habang gumagawa tayo ng kasalanan, may isip natin na, oh my God, si God binigay niya si Jesus para mamatay para sa akin na sinner. Di ba po? So yeah, so upon researching sa mga articles about it, maraming factors yung pwede natin i-segue sa John 3:16. Isa na nga dun yung number 1 is yung love of God. Next is yung sacrifice ni Christ. Kasi yun nga na-mention nga na ganun tayo kamahal ni Lord, kaya binigay niya yung sarili niyang anak para mag-sacrifice sa atin. Kasi nga po, di ba, nung Holy Week, kung natatandaan po natin yung mga readings, while praying sa Garden of Gethsemane, yung prayer niya, parang, Ama, hanggat maaari ilayo mo sa akin yung kalis na ito, pero hindi ang kalooban ko ang masusunod. Kalooban mo rin. So, dun sa statement na yun ni God, niya na pwede pang mabago yung ihip ng mga mangyayari sa kanya in past hours kasi nga alam niya na sa sarili niya na mamamatay siya for us. Pero naging humble pa rin siya at the very end of time na your will be done. Kung ano yung kagustuhan mo, yun yung masusunod. So parang para sa akin, bakit sobrang grabe yung humility na meron si Christ while as na tao parang hanggang sa konting pagkakamali ng iba is parang bakit natin ma-realize na magpakumbaba and i-embrace natin yung flaws natin. Di ba po? So yan, anyways. Next naman is papasok pa rin po dito yung faith and trust. Kasi kanina while reading the gospel, yung gospel ko for today, sabi ko, nagawa niyang ibigay yung only begotten Son niya for us, the sinners. So how come hindi natin may bigay sa kanya yung full trust natin? Kasi aminin man po natin or hindi, last Sunday, yung gospel natin is andun po si Thomas, the doubter. So parang sabi ko, bakit may mga taong nagda-doubt pa rin kay Lord? Na parang alam natin lahat na kaya niyang ibigay lahat, na kaya niyang mag-provide, and hinahayaan niya lang tayong i-overcome lahat ng nararanasan natin sa life. Pero bakit ang dami pa rin nagda-doubt and parang naaano ng landas? So parang sabi ko nga, kanina nung nalaman ko yung topic ng John 3:16, tapos nag-uusap-usap kami sa labas, nakakapag-reflect ako sa isip ko na sabi ko, sobrang grabing ano na yun siya. Example, kumbaga parang siya na yung pinakamagandang proof na binigay ni Lord sa atin, na binigay niya yung sarili niyang anak para iligtas tayong mga sinner. How come hindi natin siya mapagkatiwalaan sa mga simple, tiny things na nararanasan natin sa buhay? And lastly, is yung siguro, yung responsibility natin as Christian na parang if we're in doubt, parang dapat ewan ko kung mag-make sense. Kasi sa akin, personally, gumagana siya. Kasi this past few months, weeks, and days, is sobrang nagsistruggle ako mentally. And hindi ko mahanap yung peace of mind kasi nga may mga nagbabother sa akin sa lahat ng aspects. So, relationship, sa mga kasama sa church, sa mga personal lives and all, na hindi na kailangan nilathala. Tapos, in some time, nagkaroon din ako ng doubt na parang, why Lord? Bakit naman gano'n na hindi naman ako nagkulang? To the point na hindi siya sinusumbat sa'yo pero dumating yung
time na halos dito na ako tumira sa church no Holy Week. Tapos ito ngayon, nagkakasakit ako. Tapos bakit po inahayaan yun na ma-experience ko yung mga ganitong bagay pa? And then, I prayed and I have an answer agad na parang in the darkest time talaga, the Lord is always here at your side. Na parang hindi man nasa gilid ko siya, laging nasa likod ko siya na parang gumagabay siya sa akin na bigyan ng path na sundin yung mga gusto ko in a way na masasatisfy ka and hindi ka nagkakaroon ng worry and burdens at all. Tapos siguro yung pinaka-last statement ko na lang po bago ko tapusin yung sharing ko is, ano lang po talaga, we are saved by the grace of God. Thank you so much po. Yun lang po yung share ko kayo. So yung next po Thank share, you, Brother Paul. si Sister Net. Brother Paul. Thank you so much Sister po. Net. Go ahead, Sister Net. Hello po, good evening po. 5 minutes lang po, Sister Net, ha? Napakabagay. Good evening po, Bishop. Ito po share ko po yung yung pagbasa ngayong araw kasi nagsimba po ako kanina. Ito po yung pinagnindahan kaninang umaga sa misa namin. Yung dakilang pag-ibig ng Diyos na patuloy na inaalay niya para sa ating lahat. Kung bukas lamang ang ating puso at isip, ay hindi tayo matatapos kakabilang ng biyaya araw-araw sa ating buhay. Tunay nga tayong mga anak ng Diyos, ngunit kung ang puso naman natin ay sarado sa Diyos, ay nakatuon sa material na bagay, pera, trabaho, bayarin, suliranin, away, chismis sa pamilya, kaanak at sa kapwa. Saan pa kaya lulugar ang Diyos sa ating buhay at puso? Ano nga bang klaseng mga anak tayo sa Kanya? Ano klaseng mga anak ba tayo talaga ng Diyos? Base sa experience ko po, sa akin, napakahalaga po ang pagiging mapagkumbaba sa kapwa. Yun po ay talagang naging ano na po yun sa akin. Kahit po may gumawa sa inyo ng hindi maganda, kahit alam mong wala kang ginagawa, ibibigay mo sa kanya yun para lang magkaroon ka ng peace of mind. Kasi parang hindi ka makakatulog eh. Parang iisipin mo pa yun na kahit alam mo naman na wala kang ginagawa, kailangan mo pa kumbaba, ito na rin ang hihingi ng tawad sa kanya. Para lang maiari mo kay Lord kung ano yung mga bagay na alam mo na hindi mo naman ginawa. Kaya tinutuon mo na lang sa kanya kung ano yung dapat na ibigay para sa kanya. Ang pagpapakumbaba, yun lang po talaga yung binibigay para love tayo ni God kasi eh. Kahit po tayong laging nagkakamali, lagi tayong humingi sa kanya ng tawad. Every day, kahit sabihin po natin na hindi tayo nakakagawa ng kasalanan. Pero every day po, nakakagawa pa rin po tayo ng kasalanan kasi hindi naman po tayo perfect na tao para hindi magkasala kay Lord. Pero love pa rin po tayo ni God kahit ganun po yung experience ko, hihingi na lang po ng tawad kay God. Yun lang po. Yun. Salamat po, Sister Net. Sino po ba yung susunod? Si Sister Yoli. Sister Nene? Yes po. Ayun, Sister Nene. Hello po, magandang gabi. Ako naman po pang nila ay ang pag-ibig ng Diyos. Nakikita na si Kristo ay pinako sa cross at siya ay namatay, pero ang pagmamahal niya sa tao ay nandun pa rin. Ang pag-ibig ng Diyos, 1:4 verse 8, ang kanyang pagmamahal sa tao ay hindi nagbabago kahit na tayo ay nagkasala. Ang pagmamahal na ito ay pinapakita sa pinakamataas na paraan sa pamamagitan ng pagdadala ng kanyang anak, si Jesucristo, upang mamatay para sa ating mga kasalanan at mabigyan tayo ng pagkakataong makipagsundo sa kanya. Ang ano ko po para sa akin, ang pagmamahal ni Lord sa atin ay parang katulad na rin po ng pagmamahal ng magulang para sa anak na
kung paano tayo minahal ni Lord, ay ganun din po yung ating pagmamahal sa ating mga anak. Tagpol po, katulad po sa akin, sa karanasan ko po, ng, ang pagmamahal ko po sa anak na kahit anong hirap, ang pagtaguy ko sa kanila, sa lahat, ang pagtitinda ko lahat, mapatapos ko lang sila, mabigyan ko lang sila ng magandang kinabukasan. Hindi ko na po iniisip kung ano man ang nangyari sa akin o ano man. Dati, hindi pa ako malapit kay Lord, na lagi pa ako nagkakasakit, lagi ako nag-laboratory. Pero nung ako yung lumapit na sa Kanya, wala na po akong masyadong nararamdaman at hindi na po ako laging nasa doktor. Basta lagi na po ako nananalig at yung mga anak ko po, lagi ko rin po silang pinapayuhan, kahit hindi ko po sila mapasunod minsan sa pagsisimba. Pero hindi po ako nagkukulang lagi sa kapangaral sa kanila na huwag silang laging makalimot sa Panginoon na humingi at humiling manalangin kung saan man sila. Sa ngayon po, pasalamat po ako at dito po ako napapunta na kahit pa paano po, nakakatulong po yung pananalangin ko sa akin pong sarili at sa akin pong pamilya. Yan lang po. Salamat po. Yan, maraming salamat, Sister Nene. Mayroon pa po bang gusto mag-share? So, Mami Yoli na po. Si Sister Yoli, sige po. Sister Yoli. Good evening po. May isi-share ko lang po sa readings ngayon. Dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, ano ba ang dapat natin gawin para maibalik yung pagmamahal na yun? Magantihan lang natin ang Diyos sa dakilang pagmamahal na binigay sa atin. Na binigyan tayo ng kaligtasan. So, sa akin naman, para masuklian ko yun, ito ako, inalaga ko na yung sarili ko sa pagsiserve. Kasi kahit hindi naman ako napunta dito, talagang kahit saang lugar ako, naghahanap ako ng simbahan na kung pwede ako mag-serve. Nakakalungkot lang. Kasi noon, kaming nagkakapatid, tatlo kami. Graduate kami ng high school sa Catholic school. So, kumbaga mula din kami sa aral ng simbahan. Tatlo kami, gumraduate doon. Pero ako lang ang natira na active sa church. So, yung kapatid kong panganay, hindi na rin nagsisimba. So, tinatawag na nila yung sarili nilang mag-asawa ng The Rebel Catholic. Siguro, hindi ko alam kung sa, ano ba tawag dito, influensya ba ng, kasi nasa US siya nakatira eh. Hindi ko alam bakit nagkaganon. Parang wala na siyang tiwala sa mga kaparian. Turo na yung simbahan. Yung isang kapatid ko naman, na nandito, talaga nalulungkot ako. Pero, Lord, pagkakasal ko sila kasi itong isang man. Alam niya na ang simbahang Katoliko, ito yung simbahang tinatawag ni Kristo. Sila mas tinatangkilik yung pangaral ni Kelly Soriano. Doon ako nalulungkot talaga kasi minsan yung kapatid kong nandito, lagi kami nagtatalo. Alam, ibang-iba na kasi dapat kung marami kang tanong, hindi ka dapat nagtatanong sa ibang sekta. Dapat sa simbahan ka rin. Kung saan ka simbahan ng kaanib, doon ka dapat
magsaliksik. Pero ang ginagawa niya kasi kaya siya sinalis ng landas kasi sa pakinig kay Kelly Soriano, para sa kanya yun na yung totoo, yun yung tamang aral. Sabi ko, bakit hindi ka makinig sa aral ng simbahan katoliko sa mga kaparian? Bakit diyan ka nakikinig? Maliligaw ka nga talaga. Yun na lang, lagi na lang kami nag-aaway. Minsan nag-iwalay kami ng hindi maganda. So ang gawin ko na lang, ginagawa ko na lang, dahil sa pagmamahal ng Diyos, siguro maintindihan niya, pinagdarasal ko silang dalawa. Na sana makatulog naman yung buhay nila, na magbalik loob sila, mabigyan sila ng kapatawaran kasi parang ano na yung post kasi malaking kasalanan sa Diyos. Paano sila, kung mamatay sila, saan sila pupunta? Yun ang kinalulungkot ko talaga. Pinagdarasal ko palagi, kasama lagi sa mga panalangin ko. Sana maliwanagan sila, maano sila ng Holy Spirit, matap sila ng Holy Spirit, maibalik sila sa simbahan. Sa tunay na simbahan na tinatag ni Cristo. Yun lang po, salamat po. Salamat, Sister Yoli. Salamat po, Sister Yoli. Talagang yun ang mission natin eh. Ang mission natin, lagi yung binibigkas tuwing patapos ng ang misa, di ba? Sasabihin ng pare na go in peace to love and serve the Lord. So, yun talaga yung mission natin, mag-serve kay God. At saka yung regarding sa Mark 16 verse 15, Jesus said to his followers, "Go everywhere in the world and tell the good news to everyone." So ano yung good news? Yung John 3:16. For God so loved the world, He gave His only Son, His only begotten Son. So yun po yung good news. Talagang yun po yung ating mission. Sino pa po ba yung gustong mag-share? Praise Jesus. Sister Nene, gusto niyo po bang mag-share? Ako Nakamute ba pa kayo. yun? Yan. Good evening Good evening po. po. Sure. Okay, Good evening, Bishop. Ang sa akin lang po, kasi alam na natin yung gaano tayo kamahal ni Lord. Kumbaga, isa sa turo or isa sa mission ng bawat isa is to be holy. Paano? Parang ang sa akin po kasi, minahal tayo ni Lord. Hindi yun sapat na minahal niya tayo, oo, na tayo, mahal niya tayo, ganun lang. Parang dapat ibigay din natin yung pagmamahal sa iba. Tama. Yung ibigay natin yung pagmamahal sa iba. Di ba, it is better to give than to receive. Sabi nga, paano natin yun tumulong tayo or makita sa atin si Kristo? Paano? By giving love. Kasi doon naman po nagsisimula ang lahat. Kapag may pagmamahal ka sa puso mo, maiintindihan mo ang kapwa mo. Mararamdaman mo ang nararamdaman nila, kung nahirapan sila, kung nasasaktan sila. Kaya yun po ang ano sa akin. Hindi lang sapat na alam natin na mahal tayo ng Diyos, kundi dapat magmahal din tayo. Ibigay din natin sa kapwa natin yung pagmamahal na nararanasan natin, na nararamdaman natin, na binibigay sa atin ng Diyos. Yun lang po. Magandang gabi Salamat po. po, Sister Nene. Jesus, ha? Ayun. Mukhang may dadagdag si Bishop sa atin. Go ahead, Bishop po. Bishop Joe. Sige po, no? Pwede po ba kayong
Napakaganda po ng ating sharing, no, sa pagtitipon ng Panginoon, at ang Panginoon ay nagsalita sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng mga sharing, no. Siguro isama ko po yung mga senior nyo, no. Yung pagmamahal na binigay ng Diyos sa atin ay sacrificial love, no. Nagsakripisyo ang Diyos para tayo ay maligtas. At sinabi nga ni Sister Emily, privilege to, no? O kay Brother Aldrin din, no? Privilege, no? Na maglingkod sa kanya. At si Sister Emily ay isang preparasyon na. Kung tayo tawagin sa Diyos ng Panginoon sa langit, at mabuti nga kung na tayo sa kamay ng Panginoon kaysa sa kamay ng demonyo. At ang halimbawa natin ay si Sister Sofia, no? Sinabi rin ni John Paul sa atin na may responsibility tayo as a Christian, no? At ang kanyang buong sharing ay umikot na we are saved by the grace of God. Si Sister Jessica, nagkaroon siya ng inspiration ng Holy Spirit to be bold, no? I-pray over niya yung taong may sakit at mapayuhan niya ng tama, no? Sa kanyang karamdaman. Ayun po yung sinasabi ni Sister Net sa atin na binahagi sa atin sa paghinilay ng simbahan kaninang umaga. Sabi niya na patuloy na umaago sa atin ang pag-ibig ng Diyos, ang kilos ng Diyos araw-araw. Kailangan lang makafocus din tayo sa Kanya para atin ito maramdaman, no? At inalimbawa niya sa atin na magandang virtue lagi, humility, no? Siguro minsan maganda talaga kain to itong virtue ng humility, no? Kasi napakahalaga po na ang virtue ng humility, no? Kay Sister Yoli, binigyan po niya din yung ano ang dapat pang gawin, no? Parang sukli natin sa Diyos, no? At ang pagsukli ay pag-serve sa Kanya. Kasama dito ang panalangin natin sa kanyang dalawang kapatid, no? Maganda rito, yung ating pangailangan, may pangailangan ng ating kapatid na ipagdasal ang kanyang mga kapatid. Kaya ipapanalangin natin ang kanyang kapatid, no? Si Sister Renita, ang kanyang binigyan din, tama na mahal tayo ng Diyos, yun lang, kailangan din natin, bilang response dito ay maging banal. At ang pagiging banal ay nag-uumpisa kung meron tayong pagmamahal sa puso, at ang pagmamahal sa puso sa Diyos ay umuwi sa pagmamahal sa kapwa, naramdaman natin ang kanilang pangailangan, no? Ayun din na sinabi sa atin ni Sister Nene na hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin, no? Kaya hindi ko na itutuloy yung i-share ko pa dahil punong-puno na, no? Puri ng Panginoon, no? Punong-puno na. Sige. Bishop, yung ano, yung ginawa kasing kanta tong John 3:16. Opo. Sige, Yung practice yung merong lyrics nun na napakaganda, yung tell the world of His love. World Youth Day yan, no? World Tell Youth the Day. world. Sinabi nyo nga po, no? Ang good news, no? Tell the good news, no? Sa Mark 16. At ang good news ay John 3:16, no? Siguro minsan siguro next week bago tayo umpisa, patutugin natin yung Tell the World of His Love next week, no? Para yung next week. Para ano. Actually, nakakaiyak yung kanta na yan, eh. Tell the World of His Love. God so loved the world, no? Tama, ganun tayo kamahal. Yung pagpunta yata ni Pope, Pope, John Paul II. Pope John Paul, yung kanta na yun, eh. John Paul. Pangalan ng kumanta na yun, si Jamie babae. Rivera. Hindi naman, Jamie Rivera. Jamie Rivera, tama. Napakaganda. At ayun napakaganda ng kanta na yan. Ang biggest World Youth Day all over the world. 6 million dumalo. Kasi every 2 years. Yun yung mga mayroon namang mga ibang sekta na nandoon sa paligid lang. Iba naman ang pinipreach nila. Parang inihikayat nila yung mga nag-attend ng yung World Youth Day.
Ganun talaga, mayroon talagang lahat naman ng bagay, pag may ginagawa kang mabuti, may distraction. Opo, tama po yun. Kaya, let us be constructive Opo, kung may distraction. yun. So, amen po. Sino pa po ba yung meron pa tayong 4 minutes na nalalabi? Baka Oo. mayroon pang gustong mag-share kahit pa paano. Mga 2 Si minutes Bishop lang Lito. po. Si Bishop Lito at gusto mag-share din, no? Kasi Bishop Lito. Oo. Ano? Bishop Lito, kailangan lang namin ng ng mga 2 minutes na mensahe. Good evening po, Bishop Lito. Nakamute po kayo, Bishop. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. Parang ang gugwapo at ang gaganda ninyo. Okay, sige muli, magandang gabi po. Sabi nga ni Bishop Joe, buo na po lahat. Pero ayun, nakahanggang sa ako ng mga 30 minutes na sasabihin. Pero 1 minute na lang. Pero kadalasan na nasabi, kapuli ko man po hindi, memorize na po ang lahat ng John 3:16. Kaya nga tama si Bishop Joe, kaya nga lang iba naging kampante. Kasi para sinabi, wala na tayong gagawin kasi ibinigay niya na yung kanyang anak. So, i-summarize ko lang po ng mga 1 minuto po, yung malimit ko rin naririnig na tanong sa Katoliko o hindi. Kumbaga sa pangkaraniwang tao, kapag sinabing pagmamahal, laging may agenda, laging may rason, at laging may hugot line. Kasi kapag sa tao po, kapag nagmahal ka, may agenda. O kaya mayroon kang rason. Pero sabi nga ang Diyos po ang tanong, bakit ka nagmamahal ang Diyos? Ano ba dahilan? Kasi tinatanong sa akin, anong dahilan bakit nagmamahal? Anong agenda niya? Anong reason niya? Siya po ay kalikasan na talaga niya ang magmahal. Kalikasan niya at katangian niya ang magmamahal. No? At sinabi nga, hindi lamang kalooban ni Christ, kundi kalooban din ni Ama. Sapagkat yung manalangin si Christ, sinabi niya, Ama, kung kalooban niyo po, your will be done. So kalooban din po ng Ama, kusang loob po ng pagbibigay. Kaya ang tanong, bakit ba niya minamahal ang tao na kahit paulit-ulit? Gaano ba kahalaga sa kanya ang tao? Lupa lang naman, no? Sabi nga hinubog niyo po sa kanya mga palad. Bakit ganun kahalaga sa kanya ang tao? Dahil nilikha po niyang kawangis niya tayo. Nilikha po tayong kawangis ng Diyos at ang buhay po natin ay kanyang hininga. So para pag sinabing kawangis, para mga Diyos na rin tayo. So kaya nga pag sinabi po, wala na po tayong gagawin na pinig. Kasi sinabi nga ni Bishop Joe, unang ang binyag po ay paglilinis sa atin. Sa kasalanang mala lang po. Pero habang after ng binyag, nagkakasala po tayo muli. Kaya po nangangailangan po tayo ng patawag. Kagaya po ng lahat po ng mga pagkakasala, mga suffering, mga sakit at karamdaman, hindi po yung nawawala. Yun po ay nilalabanan natin at patuloy po natin nilalabanan. Hindi po yung kasama ang kapag-alis sa ating original. Patuloy po tayo nagkakasala, kaya patuloy po natin kailanganan. May gagawin po tayo. So ang tanong pa ulit, kung ang Diyos ay pag-ibig, kagaya na sinabi ni Sister Jessica, kung talagang ang Diyos ay pag-ibig, bakit hinahayaan niya ang mga sakit at karamdaman, karahasan at kaguluhan? So yun yung tanong. Para hindi na kami naniniwala sa God is love. Sino po ang Diyos? Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay katangian niya ang pag-ibig. At sabi nga doon, ang maraming nakasulat din natin na isa-isa, ang Diyos ay kinahabagan niya ang gusto niyang kahabagan, hindi dahil sa gawa ng tao. No? Hindi dahil sa kahit anong katangian ng sitwasyon ng tao, kinahabagan niya ang nais niyang kahabagan. Kahit gaano kalaki ang ating kasalanan, mas malaki po ang habag ng Diyos. Mas malaki ang awa ng Diyos. Yung tanong, kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit ang daming naranasan ng tao, sakit at karamdaman, karahasan, gaguluhan, mga pagpatay? Dahil yun nga ang pag-ibig ng Diyos, binigyan po tayo sa pinakamataas na dignidad. Nilikha niya tayo na mayroong pinakamataas na dignidad, kaya binigyan niya po tayo ng free will. So ang tanong, bakit nangyayari ang mga ganitong kahirapan? Yun po ay resulta ng malayang pagpili. Pero ibinigay po sa atin na kalayaan ng pag-ibig ng pagpili, ang piliin siya. No? Ang piliin siya. Ngayon, kung ano po naging resulta sa buhay natin, huwag po natin isisi sa Diyos o sa ibang tao. Bagamat sila po ay may naging kasangkapan
Pero ayon sa Biblia, ayon sa katekismo, hindi na natin matalakay ang article, ito po'y bahagi ng ating free will. At may pinanabutan po tayo sa consequences nito na hindi dapat natin isisi ang Diyos. Lord, bakit? Bakit? Ano ba po? Yung concupiscence po, bahagi po at itinuturo po ng katekismo. Natural na po sa tao ang mayroong pagnanasa. Subalit ang tukso po ay hindi kasalanan hanggat hindi humantong sa pagkakasala. Kung ang Diyos ay natural at katangian at kalikasan niya po ang pag-ibig at ang pagkapatawa at ang habag, ay pinero din po siya ng kalikasan. Yung concupiscence niya po. Pero again, hindi kasalanan po ang tulukso o natukso. Huwag lang po humantong sa pagkakasala. Kasi pwede ka pong tuksuhin na hindi hantong sa pagkakasala, tinukso pa ng babae na kahubad sa harapan mo, kung pinatulan mo, nagkasala ka na. Binubi ka po, pero kung pinatulan mo, pinasay mo, nagkakasala. So yun again, bakit na napili ko sa isip ko yung ganitong negatibo? That is our concupiscence. Pagnanasa po natin. So sinasabi na patuloy, kaya nga po, yung Espiritu Santo ibigay sa atin. Kaya po ng linggo po, sinasabing new life, new beginning po. Yung nakaraang linggo, dahil nang hiningahan ni Jesus ang kanyang mga alagaan, so ibig sabihin, binigyan niya po tayo ng kapangyarihan para labanan. Hindi lang ako para labanan. Pinatawad tayo, pinagaling tayo, pinagpapala tayo, hindi dahil wala lang. Dahil sunod mo sa ganautos, yung commissioning na tinatawag. Humayo kayo. Dahil kung titignan po natin sa Biblia, lahat po ng pinatawad, lahat po ng pinagaling, lahat po sila naglingkod. No? Kapag tinignan po natin sa Biblia, lahat ng tinatawag, lahat ng pinagaling, ang kasunod po naglingkod. So dapat tayo po pinatawad, pinagaling, pinagpapala. Ang tanong kanina ng isang narinig ko, paano natin masusuklian ng Diyos? Humayo, that is commissioning, maglingkod. No? Hindi dahil ikip lang po natin kung ano meron. So meron po tayo pananagutin. And again, anong dahilan ng pagmamahal ng Diyos? Katangian niya at likas niya. Minamahal niya, gusto niyang mahalin at hindi kayang diktahan ng tao at hindi dahil sa ating gawa. At bakit ganun kahalaga ang tao? Niliktahan niya tayong kawangis niya. Anong layunin niya? Bakit paulit-ulit at pinapatawad at minamahal? Anong dahilan? Ang pinagkikaya ng Diyos, lagi siya naghihikayat. Gusto niya makihati tayo sa kanyang kagalakan. Pinatawad tayo, pinagaling para purihin siya, sambahin at dakilain. No? So, ayun po ang reason ng lahat. Bakit na tayo paulit-ulit na pinapatawad? Gusto niya buhay na walang hanggan. Bakit buhay na walang hanggan? Dahil ang kanyang pag-aanyaya, nais niyang makihati tayo sa kanyang kagalakan. Ang bait niya, no? Nais niya. Kasi dahil po yung Trinity po, dumating ang Holy Spirit because of sharing of love. Yun lamang po, magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po, Bishop Lito. Napakaganda po ng talakayan natin ngayon. Kulang ang 1 oras. Kailangan siguro mga 6 hours tayo, parang recollection. Anyway, so, sige, Bishop. Praise Jesus, ha? Thank you, Jesus. Ha? Thank you. Ha? Amen. Talagang, Okay po, sige. So, hingin na lang po namin ng blessing niyo, Bishop. Sige po, no? So maraming salamat. Pinupuri ka aming Panginoon sa iyong salita, John 3:16. Sa aming makaranasan, maraming salamat po, Panginoon, at kumikilos ka at naway aming masuklian to sa aming pagmamahal sa iyo, sa aming paglilingkod. Itiyataas po namin ang mga dumalo ngayon, ang Armor of Faith Prayer Group, San Martin de Porres Church, ang Christ Family Prayer Group, ang family ni Brother Aldrin, Sister Karina. Dahil umattend po ngayon si Brother Aldrin, Brother John, Brother Alvin, Brother John Paul. Nakita ko rin po rito si Brother lahat po nung umattend dyan sa, sa inyong community. Po, si Sister Karina, si Sister Nene, Sister Jessica, si Sister Andrea, Sister Emily, Sister Yoli, Sister Renita. Lahat po ito, Panginoon, tinataas namin sa iyong pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Purihin ng Panginoon, ha? Thank you, Lord.